Good morning, tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Nandito na tayo sa aklat na 2 Samuel chapter 8. Today is 04 October 2023. Lumawak ang kaharian ni David. Basa. 2 Samuel chapter 8 verse 1. Pagkatapos nito nilusob at nilupig ni David ang mga Pilisteo kaya't natapos ang paghahari ng mga ito sa lupaing iyon. Verse 2. Nilupig din niya ang mga Moabita, pinahilira niya ng pahiga ang mga ito at sa pamamagitan ng isang panukat nagpapasya siya kung sino ang dapat patayin. Bawat dalawang sukat ay ipinapapatay. Anong ibig sabihin ng suka? May panukat sila guys. Ibig sabihin may isang standard na panukat sila. Yun, kung sino yung dapat patayin. Okay? Bawat dalawang sukat ay ipinapapatay at ang pangatlong sukat ay pinaliligtas at pinagbabayad ng buwis. Verse 3, tinalo rin niya si Hadadezer, ang anak ni Haring Rehob ng Suba. Si Hadadezer ay papunta noon sa mga lupain at sa baybayin ng... Okay, ulitin ko yung verse 3 guys. 2 Samuel chapter 8 verse 3. Tinalo rin niya si Hadadezer, ang anak ng Haring Rehob ng Suba. So talagang noong araw guys, puro hari na talaga ang namumuno sa bawat country. Si Hadadezer ay papunta noon sa mga lupain sa baybayin ng Ilog Euphrates upang bawiin ang mga lupain iyon. Verse 4, sa labanang ito ay 1,700 kawal na nakakabayo at 20,000 kawal na lakad ang nabihag ni David. Pinilaya niya ang mga kabayo maliban sa itinira niyang sapat na bilang para humila ng 100 karwahe. Verse 5, ang napatay nilang tumulong kay Hadadezer na mga taga-Syria buhat sa Damasco ay 22,000. Verse 6, nasakop din niya ang lugar na ito kaya nagtayo siya ng mga himpilan sa Aram malapit sa Damasco at pinagbuwis niya ang mga taga roon. Sa tulong ni Yahweh, si David ay nagtatagumpay saan man siya magpunta. Verse 7, ang mga pananggang ginto ni Hadadezer na dala ng kanyang mga alipin ay sinamsam ni David at dinala sa Jerusalem. Verse 8, marami rin siyang nasamsam na tanso sa Beta at Birotay, mga lungsod ni Hadadezer. Verse 9, nang mabalitaan ni Haring Toy ng Hamat na tinalo ni David ang buong hukbo ni Hadadezer. Verse 10, isinugo niya ang kanyang anak na si Joram upang batiin si David sapagkat si Hadadezer ay matagal ng kaaway ni Toy. Okay, dinalhan siya ni Joram ng mga sisidlang pilak, ginto at tanso. Verse 11, inilaan ni David ang mga ito para sa pagsamba kay Yahweh kasama ng ginto at pilak na sinamsam niya sa mga bansang kanyang nilupig. Verse 12, sa Edom, sa Moab, sa Ammon, sa Philistia at sa Amalek at bahagi ng kanyang nasamsam kay Hadadezer, anak ni Rehob na hari ng Suba. Magbasa rin kayo please para sabayan niyo ako. 2 Samuel chapter 8 verse 13. Si David ay lalong natanyag nang mapatay niya ang 18,000 Edomita sa libis ng asin. Grabe talaga ang giyera guys, no? Libo-libo man talaga ang mamatay. Okay, ulitin ko. Verse 13, si David ay lalong natanyag nang mapatay niya ang 18,000 Edomita sa libis ng asin. Verse 14, at bago siya bumalik, nagtayo muna siya ng mga himpilan sa buong Edom at naging alipin niya ang lahat ng mamamayan doon. Pinagtagumpay ni Yahweh si David saan man siya magpunta. Alam niyo guys, itong Edom, magkakamag-anak yan sila. Alam mo yung kapatid ni Jacob na si
Saul ba, ano ba yun? Ano ba yung pangalan ng kapatid niya? Yung natalo niya sa birthright. Yun doon yun sa Edom nakatira, diba? Okay, ang mga saan man siya magpunta. Okay, ulitin ko yung verse 14. At bago siya bumalik, nagtayo muna siya ng mga himpilan sa buong Edom at naging alipin niya ang lahat ng mamamayan doon. Pinagtagumpay ni Yahweh si David saan man siya magpunta. Ang mga opisyal ni David, verse 15, naghari si David sa buong Israel, ipinatupad niya ang batas at pinairal ang katarungan. Verse 16, ginawa niyang pinuno ng hukbo si Joab, anak ni Zeruiah. Si Jehoshaphat naman na anak ni Ahihud ang kalihim ng pamahalaan. Verse 17, si Zadok namang anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiatar ang mga pari. Ang tagapagtala at nag-iingat ng lahat ng kasulatan ay si Seraiah. Verse 18, si Binayas na anak ni Joyada ang pinamahala niya sa mga bantay na Keriteo at Peliteo. Ang mga lalaking anak ni David ay nagsilbi ring mga pari. Ang kagandahang loob ni David, alam mo niya guys, yung mga pari nung araw may mga asawa yan, kaya nga sila may mga anak-anak, diba? Pero tataka ako sa panahon natin, sa generation natin, bakit ang pari wala ng mga asawa? Pag may asawa, issue na. Pero dito may mga asawa sila eh. Ang kagandahang loob ni David. 2 Samuel chapter 9 verse 1, minsan nagtanong si David, mayroon na bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Okay, ulitin ko. Chapter 9 verse 1, minsan nagtanong si David, mayroon pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Ang alam ko yung batang yung tinakas, yung naging lumpo. Gusto kong ipadama sa kanyang aking kagandahang loob alang-alang kay Jonathan. Verse 2, nang buhay pa si Saul, may alipin siyang Ziba ang pangalan, kaya't ipinatawag ito ni David. Paglapit ni Ziba, tinanong siya ng hari, ikaw ba si Ziba? Ako nga po, mahal na hari, tugon niya. Verse 3, may nalalaman ka bang buhay na sambahayan ni Saul? Gusto ko siyang pakitaan ng mabuti ayon sa aking pangako sa Diyos, wika ng hari. Mayroon po si Mephibosheth na anak ni Jonathan, siya po'y isang lumpo, tugon ni Ziba. Verse 4, saan siya naroon? Tanong muli ng hari. Nasa Lodibar po, nakatira sa bahay ni Makir na anak ni Amiel, sagot ni Ziba. Verse 5, ipinasundo agad ni David si Mephibosheth, anak ni Jonathan at apo ni Saul. Nang maiharap siya kay David, siya ay nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Ikaw ba si Mephibosheth? Tanong ng hari. Ako nga po, mahal na hari, sagot naman ito. Verse 7, sinabi ni David, huwag kang matakot, gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa iyo alang-alang kay Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul at laging nakahanda ang aking hapag para sa iyo. Verse 8, nagpatira pang muli si Mephibosheth at sinabi niya, sino po ako para pagkukulan ng pansin? Ako'y walang silbi. Verse 9, tinawag ni David si Ziba at sa harapan niya ay sinabi, ibibigay ko sa apo ni Saul ang lahat ng ari-arian niya at ng kanyang sambahayan. Verse 10, kayo ng iyong mga anak at mga alipin ang magbubungkal ng kanyang lupain. Alagaan ninyong mabuti upang mag-ani ng sagana at magkaroon ng sapat na pagkain ang sambahayan ng iyong Panginoon. Ngunit si Mephibosheth ay sa akin sa salo ng pagkain. Ang mga anak ni Ziba ay 15 at 20 ang kanyang mga alipin. 15? Mga anak guys is 15. At 20 ang kanyang mga alipin. Verse 11, sumagot si Ziba, masusunod pong lahat ang utos ninyo, kamahalan, at mula nooy kasalo na ni David si Mephibosheth, parang tunay na anak niya. Verse 12, si Mephibosheth ay may bata pang anak na lalaki na ang pangalay Mika. Mula nga noon, ang buong sambahayan ni Ziba, hindi na naman binabanggit kung sino yung asawa ni Mephibosheth guys. So, ang sinabi lang is yung anak niyang lalaki. Ang pangalay Mika. Mula nga noon, ang buong sambahayan ni Ziba ay naglingkod kay Mephibosheth. Verse 13, kaya't si Mephibosheth na pilay ang parehong paa ay nanirahan sa Jerusalem at kasalo ng hari
sa pagkain. Bukas na itong nalupig ang Ammon at Aram. 2 Samuel chapter 10, bukas na ito guys. Bye everyone, God bless.